Greetings mga minamahal kababayan and shalom to each and every one of you. At welcome once again sa ating pong weekly fellowship. At I hope kayo po ay nasa maayos na kalagayan. At sa lahat ng ating mga beloved brethren, kumusta po kayo? At tayo po minsan pang dadako sa general message. And I would like to ask you to join me in our prayer. Papagpala namin Aba siya dahil na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli ang aking taos-pusong pinapabot sa inyo sa minsan pang pagkakataon na magamit para makapagpahayag ng ibang salita, especially at this point in time na kung saan ang buong sangka-Kristyanismuhan ay nagdiriwang ng kanilang bagong taon. Salamat po mga tunay na nawa gamitin niyo ulit panlingkod na maging daluyan ng spiritual pagkapala, and in one way or another makapagbahagi po kami, makapag-ibang lingkod anong dapat gawin para maging kapakipakinabang ang taong ito sa mga kababayan namin na nagsiselebrar itong 2022. Salamat po mga. But before doing so, patawarin niyo po kami o ibanlikod kung mayroon pa kayo nakikitang kahinaan, pagkukulang na kinagawa sa aking pananalita, sa aking pag-iisip, sa aking pagkilos. Forgive me and cleanse me from all my unrighteousness. Ganoon din po sa bawat nakikipagkasa sa oras ito, bigyan niyo po, patawarin niyo po ang bansa at kumilos kayo mainam sa aming kalagitan. Langisan niyo mga mga bawat katangang lalabas sa aking mga labi at laki pa ng kapangyarihan as I bind all the works, I rebuke and I bind all the works on the walls and the plans of the devil in the mighty name of Adonai Yeshua, in the cast out in Adonai Yeshua's name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shalom and greetings mga beloved kababayan, mga kaibigan, mga kamag-anakan, and all my beloved brethren. Alam po niyo tulad ng aking pambungad na pangusap na ang buong sangka-Kristyanan ngayon, the Christendom, they are now celebrating the so-called their New Year. Okay, so mapapansin natin na marami silang mga kinukonsulta o marami silang mga hinihinga ng payo katulad nga ng paano sila magiginhawa, paano sila makakalayo sa makakaiwas sa mga nakaambang mga panganib, mga natural calamities. Alam po niyo saan po sila nagkokonsulta, saan humihingi ng mga payo? Karamihan na nabalita ang narinig ko kaninang umaga and even yesterday ay sa mga fortune teller, yung mga punsoy, espiritista, mga hula, at yung iba naman ay yung mga katulad kanina umaga, sabi nga nung isang announcer anchorman, sabi niya, tinawag niya si ganito dahil gusto niya malaman kung ano may ipapayo niya sa mga sabayan natin. So some are advising na siguro we must have to go back to basic, no? Marami akong mga narinig na mga nagsasabi na kung ano iba mga pamamaraan, with this worldly way, method, kung paano nila maisa sa katuparan o paano itong 2022 ayon sa kanilang paniniwala. Okay? Ngunit sad to say, mga minamahal kabayan, sa ilang mga napakinggan ko, wala pa ako narinig sa kanila na nagsabi na magbasa ka ng banal na kasulatan. Wala akong narinig sa kanila na nagsabi na tumawag ka sa Diyos. Doon mo ikonsulta ang iyong mga kung ano man whatever request na gusto mong mangyari sa buhay mo. Wala po ako narinig na ganoon. Nakakalungkot nga. Why nakakalungkot? Kasi karamihan there are many great Filipinos are of the belief na ang ating bansa is the only Christian country in the Far East. And yet makita po ninyo yung mga nagbibigay ng payo o humihingi ng payo, wala po kayong marinig na pinag-usapan about the word of Elohim, about banal na kasulatan, about Elohim na lumikha ng langit at lupa. It simply shows na hindi nila binibigyan ng konsiderasyon. Or one way or another, baka nawala na sila ng pag-asa. Kasi they've been for how many years now, time and again, ang ating mga kababayan ay they keep on praying, panalangin silang panalangin, and yet hindi naman nagbabagong takbo ng buhay ng Pilipino, di ba? Mga most of the families are wasak. At sa nakakalungkot yan, mga minamahal kabayan, ay
Parati silang makita natin lugmok sa kahirapan, grabing mga problema sa pamilya, in spite of their being, madalas sinabi nga na they are very religious. Bakit gano'n nangyayari? Bakit gano'n ang nagiging resulta ng the great majority ng ating mga kababayan? At sad to say nga, makita natin, karamihan dyan, ay yun, nandun sila sa ating kinagisnang relihiyon. Diba? Samantalang, makikita naman natin na nakalagay doon sa kanila, yung tungkol sa yung tinatawag na 10 utos. Alam nila na nakasulat. Kaya lang, if you will notice intently, makita po ninyo, parang mayroon yatang kulang doon sa sinulat nila sa 10 utos. Parang may kulang. Diba? Hindi mo mapapansin yung ikalawang utos na thou shall not make unto thee any graven image. Wala doon yun. Ang nakalagay nila, ako ang Panginoon mong Diyos. Kasunod, huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Ay, ako ang Panginoon mong Diyos. Tapos, huwag mong babanggitin ang kanyang pangalan na walang kabuluhan. Susunod na yung Sabat, and so on and so forth. So, asan ngayon yung pinakapangalawa? Thou shalt not make unto thee any graven image of any like thing, of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I, the Adonai, the Elohim, am a jealous Elohim. Wala po kayo mababasa ron. Tingnan niyo po yung mga 10 commandments na nakapaskil sa kanilang sa harapan ng simbahan. Bakit ko po nasasabi yun, mga minamahal kabayan? Dati po akong Katoliko eh. Dati in the sense na yung tatay ko isang paring Katoliko. Time and again, I keep on testifying about these things para makita po ninyo na, malaman po ninyo na since the time na umalis po ako dyan sa pagiging Katoliko, nung na-born again po ako, nagbago ang buhay ko eh. Na dating sugarol, dating napakalasinggero. Pag itong panahon katulad ngayon, ay hindi ako masumpuan ng misis ko sa bahay. Nandun ako sa lasingan. Maghapon yan, gising na umaga ng January 1st, maghapon na yan, walang tigli naman yan. Every year yan. And yet, I'm very proud of myself being a Roman Catholic religion faithful. Gaano karami ang katulad ko? Hanggang sa mga sandalitang ganyan, andyan pa rin sa ganong klase pananampalataya. At hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo hindi nyo ba naisip? Bakit yan nagkakaganon, no? May naiintindihan naman natin, nababasa naman natin nakasulat at aliwaliwanag. And yet, hindi maintindihan, hindi ba, parang wala lang, parang impossible lang. Parang baliwala. Nakasulat, o parang wala lang, binasa lang, parang nagbasa lang isang dyaryo, nabasa yung ganun, parang wala lang. So, I'm terribly so much concerned about all these things, diba? Especially mga loved ones ko, mga ibang kapatid ko, ibang mga hipag ko, mga pamangkin ko, and some of my friends na andyan pa rin sila sa kanilang ganyang klaseng paniniwala. It is a form of pagan worshiping, mga beloved. Pagan in the sense na sumasamba sa rebulto eh. Even before na magkaroon yung ganyang klaseng ng ating kinagisnang relihiyon, ganyan na naging kaugalian ng tao. Sumasamba na sila sa mga pagano, mga Diyos-Diyosan, sa iba't ibang mga panahon, mayroon sila mga tinatawag na Diyos-Diyosan. At even bago i-celebrate yung tinatawag na Christmas, mayroon silang sineselebrate na Christmas. Bago nila gawing dasalan nila yung tinatawag na Blessed Mother, mayroon nang nauna sa kanya. Tinatawag sa banal na kasulatan, Queen of Heaven eh. Nung panahon ni Prophet Jeremiah. And then, ang nagbabago lang, ang nagbabago sa ganung klaseng yun lang pangalan o yung ilalagay nila. Aalisin nila yung pangalan ng ilalagay, pinalitan nila ngayon. Inilagyan nila ang pangalan ng mga nakasama ng ating nag-iisang bugtong na anak. Yung mga ang mga apostles niya, at yung kanyang at yung ginamit ng Maldonay na pinagdaluyan
para lumitaw sa balat ng lupang ito, yung tinatawag natin na Blessed Mother Virgin Mary. Alam mo, talaga nakakalungkot nga. Napakaliwanag sabi ng banal na kasulatan, di ba? Is it in chapter 29 by Brother Jelad ng Deuteronomy na they were not given the heart to perceive, the eye to see, and the ear to hear. Pakibasa natin para makita po ninyo, not unless the Adonai will give you that eye to perceive, ay hindi nyo talaga maintindihan. And up to this very present time, sa nakikita natin mga nag-aaral sa kapaligiran, hindi nyo pa rin ako maintindihan, mga beloved. So you must have to ask earnestly. You must have to search your heart. Brother Gerald. Okay, I'm going to read it in English first bago daw basahin sa Tagalog natin, beloved Brother Gerald. Ay, ito po ang sinasabi niya, mga beloved. Ito po, nasabi ni Prophet Moses sa mga Israelites. Ito mga Israelites, they were traversing the wilderness for the past 40 years and they were about to enter the promised land, the so-called Canaan. And they have experienced terribly for the 40 years that they traversed that wilderness. Grabe inabot nilang kahirapan. Grabe yung pagsubok, grabe. At marami ang mga nangamatay sa kanila. Yung galing mismo sa Egypt, 20 years old and above, coming out from Egypt, namatay lahat sila except Petra, Joshua, and Caleb. Why? Samantalang they were the one, that generation, they were the one whom Elohim entrusted yung kanyang banal na salita. Sa kanila ibinigay yung kakutusan ng banal na salita ng Adonai. Sabi dito tingnan po nyo. Dito sa Deuteronomy 29 verse 4, malapit na sila papasok. If you are going to relate it, mga beloved brothers, sa ating kapanahon, parang katulad ngayon. Malapit na tayo pumasok sa karinang langit. Kung makikilala mo siya. Sabi po niya, yet the Adonai hath not given you a heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear, unto this day. Puri ng Adonai sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ngunit hindi kayo binigyan ng Adonai ng pusong ikakikilala at ng mga matang ikakikita at ng mga pakinig na ikaririnig hanggang sa araw na ito. Elohim bless you, Brother Gerald. Ulitin ko ulit. Sino ang hindi nagbigay sa kanila ng pangunawa? It is the Adonai himself, the L-O-R-D, all capital. It refers to the Tetragrammaton, which refers particularly the one and only creator of the heavens and the earth. Yung nag-iisang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Ang sabi, hindi sila binigyan ng puso para makaunawa. Kayo po ngayon na nakikinig, mga minamahal kabayan. Swerte po kayo. This is not an accident na kayo po ay masumpungan niyo po itong gawain na ito. Kung inyo lamang pong bubuksan ng inyong pangunawa at inyo lang pong simulan na magsaliksik ng banal na kasulatan, hindi na kayo magkukonsulta sa mga fortune teller, sa mga espiritista, sa mga manghuhula, yung mga nagbabasa ng palad para aalamin mo ko, yung mga horoscope para alamin mo kung anong magiging kinabukasan mo. Ang ating kinabukasan, kung totoo tayong the only Christian nation in the Far East, ay wala pong iba, kundi nasa kamay na nag-isang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Mga minamahal kabayan, itong sinasabing ito, paulit-ulit itong aking binasang ito. Itong Deuteronomy 29 verse 4, paulit-ulit itong nangyayari hanggang sa ating kapanahunan. Ang dami nang nangamatay. Ano sa palagay po ninyo? Ano kaya sa palagay po ninyo? Nasaan na ngayon yung mga nangamatay?
Baka sagutin nyo, hindi ko alam. O hindi mo alam talaga pag hindi ka nakapagbabasa ng banal na kasulatan. Pero sa banal na kasulatan, nakasulat lahat ng mga bagay na kung anong dapat mong malaman. Nandito lahat. At nandito rin ang kaginhawaan at kapayapaan na masusumpungan natin ng sino mang isa sa atin kung nais niyo po talaga ng kaginhawaan at kapayapaan. Bibigyan ko kayo ng mga talata para makita po ninyo. Just simply jot it down, sulat po ninyo, at inyong pagbasahin at pagbulay-bulayan din. Gayahin niyo po yung mga nabahagi na ni Apostol Pablo ng mga Bereans during his time. In the book of Acts chapter 17 verse 11, sabi po niya, yung mga Bereans, after napakinggan nila sa Apostol Pablo sa kanyang pangaral, isinulat nila yung mga talata, and then pag uwi nila sa kanilang tahanan, binasa nila at pinag-aralan nila muli kung yung sinabi ng Apostol Pablo ay totoo. Ganoon din po ang admonition ko sa inyo, advice ko sa inyo. Basahin po ninyo. O, bago po babasa kay Brother Gerald yung Psalm 119, para makita po ninyo paano ka giginhawa na hindi mo na kailangan magkonsulta pa sa kung sino-sino mga Pusyo Pilato. Ito lang ang solusyon, mga minamahal kababayan. At hindi mo pwedeng iwasan ito at susubsub mo na lang ang ulo mo sa pagtatrabaho, sa pag-aaral. All these things will go to nothing. All those things will go to nothing kung hindi nyo bibigyan ng importansya ang salita ng Maldonay. Sabi nga niya, heaven and earth shall pass away, but not one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Kaya po ninyo, this thing that is happening right now in our midst, nakasulat lahat sa banal na kasulatan. Everything is written down sa banal na kasulatan. Tinan nyo, kaya nga habang nakikinig po ako hapon nga kanina sa news, talagang sabi ko, talagang grabe talaga. Habang lumilipas ang panahon, ang tao lalong nagpapakalayo sa Maldonay. At nananatili sila roon sa kanilang kinagisnan, sa ating kinagisnang paganong pamamaraan ng pagsamba. All the more, lalong ginagalit ang Maldonay. Okay, gusto nyo pagpapala? Gusto nyo talagang guminawa ang buhay nyo? At gusto nyo bago tayo dumating doon sinatawag na finish line, bago matapos ng lahat ng bagay? Katulad dito ngayon, yung binasa natin sa Deuteronomy chapter 29 verse 4. Papasok sila sa promised land O papasok na rin tayo sa pangakong langit, buhay na walang hanggan. Yung langit, buhay na walang hanggan ay nakanda na yan doon sa mga taong nais na tanggapin at yung mga anak ng Elohim. At sino po yung mga anak ng Elohim? Doon sa tumanggap sa Kanya. Ang turo ng ating kinagisnang relihiyon, lahat ng tao ay anak ng Diyos. But I would like to inform you, I would like to tell you these things, the reality that all are not children of Elohim. We are all created by Elohim. We are all created in the image of Elohim, but we are not all children of Elohim. Or the children of Elohim, those who accepted Him, accepted the Messiah as their Adonai and Savior. Tinanggap po siya, bibigyan kanya ng pribilehiyo na maging anak ng Elohim, na magmamana ng buhay na walang hanggan. And you have now the right to call unto Him, Our Father who art in heaven. If you are not yet a child of Elohim, you haven't accepted Him yet as your Adonai and Savior, wala kang matatawag na Ama naming nasa langit. Ang tinatawag mo, Ama naming nasa ilalim ng lupa. Sino yun? Si Satanas. Sapagkat si Satanas ay Diyos din ng sanlibutan ito, mga milabot kababayan. Kung hindi nyo pa nalalaman at hindi pa kayo na-enlighten ng mga nagtuturo sa inyo ng banal na salita ng Maldonay. Pangkaraniwan kasi hindi nila binibigyan ng importansya. Parang okay na sa kanila, makapagsimba sila, 1 oras, ayos na yun, 30 minutes. Ganun din ako. Bakit nasabi yan? Ganun din ang gali ko doon Papasok ka simbahan, nung nagkaroon ako ng pamilya, papasok kami simbahan, mga asawa ko, pagkatapos namin ng mga ilang minuto, lalabas na kami, anong nasa isip ko sa loob ng simbahan? Diyos ko, panalunin mo ako, magsasabong uli ako ngayon. Let's imagine. Pangkaraniwan diyan. At meron pang talagang ang kakapal na mukha. Excuse my word. 'Di ba?
mayroong 2, 3 asawa, pupunta sa simbahan. O kaya magdadala ng mga regalo, yung mga iaalay nila para maakala nila, mapagtatakpan nila yung ibibigay nila ng whatever na offering ibibigay nila sa simbahan. At tinatanggap din naman ng mga pare. Kahit alam nila na itong taong ito ay mga ngalo niya. Di ba? Okay. Ito po ang solusyon, mga minamahal kabayan. Ito ang solusyon, ha? These are one of the many solutions, but dito pala makikita niyo po, sa Psalm 119. Tingnan niyo po, ha? Gusto mo po kapala? Gusto mo biyaya? Hindi na kayo dapat lalayo. Hindi na kayo magbabayad ng mga, kung sino-sino pa, mga punso expert, yung mga fortune teller. Hindi na kayo magbabader na magbabayad na gano'n. Ito sabi niya, Psalm 119 verse 1. Sabi po niya, "Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Adonai." Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Adonai. Purihin ng Adonai sa pagkabasa ng banal na salita. Bless you, Brother Gerald. Sino raw mapalad? Do I need to consult the fortune teller? Ang sabi po niya, magiging mapalad ka na lumalakad blessed are the undefiled in the way. Ulitin mo sa Tagalog ulit ang defiled na sinasabi niya? Mapalad silang sakdal sa lakad. Sakdal sa lakad. How can you be sakdal? How can you be perfected sa paglakad mo sa balat ng lupang ito na hindi ka magkakaroon ng anumang klaseng buhay na maging makarumal-dumal. Ito sabi niya, who walk in the law of the Adonai. Alam niyo ba yung law na yun na sinasabi niya? Ito po yung tinatawag na Torah or the 5 books of the prophet Moshe na dapat na pinag-aaralan ng lahat ng mga taong nasa kung ano man sekta ng panampalataya naroon. Sapagkat dito sa 5 aklat na ito, isinulat ang lahat ng mga bagay na gagawin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ibinigay yung the 5 books of the prophet Moses para lang sa kanila na isang paniniwala ng maraming mga ngaral. Hindi ho. Nabulag talaga yung mga pastor. Marami mga pastor, mga ngaral, mga ministro, even the priests themselves, na sabi niya, hindi raw sa atin yan. What? They are totally blinded by the God of this world. The Adonai has not given them the heart to perceive. Ibinigay ito sa kanila during those days sapagkat sila ang pinili ng Adonai para sila mismo ang magdadala ng mabuting balita towards the ends of the earth. Para ang lahat ng tao ay makapakinig ng salita na isang Adonai na ipakilala siya sa magitan ng mga Israelites na ito, mga Hebrew people na ito. But unfortunately, talaga napakatusong kaaway. Yung mismong ginamit ng Adonai na sila dapat ang magdala ng mabuting balita, sila mismo ang hindi gumanap sa kanilang tungkulin para ipangaral. Kaya sabi nga niya, Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Adonai. You will only be undefiled, hindi ka mababahiran. Kung babasahin mo ito at hindi lang simple babasahin, kundi unawain mo, hingi ka ng wisdom, bibigyan ka ng pangunawa, at maganap mo yung dapat mong gaganapin, makaiwas ka. Sapagkat dito sa Torah na tinatawag, andito na lahat paano ka makapamuhay na maging maayos sa balat ng lupa at maging katanggap-tanggap ka sa Adonai. Let's continue reading it in verse 2. Sabi po niya, Blessed are they that keep His testimonies. Ano ba yun? Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Take note of this thing, mga beloved kababayan. Mapalad silang nang-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Purihin naman doon sa pagkabasa ng kanyang salita. Paano mo iingatan? Paano mo pag-iingatan
ang lahat ng kanyang mga patutuo kung hindi mo binabasa. Hindi mo binibigyan ng importansya ang kanyang banal na salita. Kaya nga nandito ang banal na kasulatan para basahin mo at pag-aralan mo. Hindi ito ginawang palamuti. Hindi ito ginawa ito para dito lamang ba ito, para lang display lang sa bahay. Dati ganun po kami, mga beloved brethren. Meron kaming Biblia na misis ko. Pero andun lang sa Santa B, naalikabukan na. Ganito ang para maganap natin, masunod mo yung sinasabi na nakasulat sa limang aklat ni prophet, basahin mo para mapag-ingatan mo. At the moment na naintindihan mo itong mga bagay nito, hahanapin mo siya. You will seek Him with all your heart. Sabihin mo, Adonai, seek me, and you will find me if you will search for me with all your heart. Sa mga nakikinig ngayon, sa mga kasama natin ngayon, nakikipag-fellowship, who among you right now ang gumagawa nito? Tanungin niyo sarili niyo. Sa inyo, you are celebrating now that New Year of 2022. Marami na kayo siguro, may mga ilan siguro na gumagawa na sa inyo ng tinatag na resolution, di ba? Pangkaraniwan yan, during my school days, di ba? Bago dumating ang January, bibigyan kami assignment ng teacher namin, gumawa kayo ng New Year's resolution ninyo. Kung anong gagawin. Ano yung resolution na yun? Na hindi na ako magnanakaw, hindi na ako maglalasing, magiging mabait na ako sa tatay ko at nanay ko, magiging magalang na ako sa mga matatanda, at hindi na ako mandaraya, hindi na ako magiging batugan. So, di ba, maraming ganun pang sinusulat ng solusyon. But all these things ay hindi tumatakbo ng isang buwan. Why? Eh, walang kapangyarihan yung tao na ganapin niya lahat mga bagay na yan. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Jeremiah, kung ang leopardo ay mababago niya yung kanyang balat, sabi niya. Is it in Jeremiah chapter 23 verse 13? Or 13:23. Ikaw na tao that you're accustomed to do evil, makakagawa ka ba ng mabuti? Kailan Tagalog, Brother Gerald? Jeremiah 13:23 sa Tagalog. Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy mga gagawa naman kayo ng mabuting na mga bihasang gumawa ng masama. Bakit naging ganoon? Bakit ang tao bihasang gumawa ng masama? Saan nagsimula yan? Since time immemorial, nung nakasala yung unang taon nilikha ng Maldonay sa balat ng lupang ito na pinagdaanan para magkaroon ng inhabitant sa lupang ito, magkaroon ng humankind, magkaroon ng human. Si Adam and Eve, doon nakasala sila. Doon na naging masama ang takbo. Dumami ang tao, dumami rin ang napakaraming masasama. Mga minamahal kabayan. And you can only find yourself in tune with the Adonai kung you are going to do these things na sinasabi niya. You don't need to consult any other medium. Ang sabi po niya, blessed are they that keep these testimonies and that seek Him with the whole heart. Bakit? Ang sabi ng verse 3 ng chapter 119 na Psalm, they also do no iniquity, they walk in His ways. Kanya po yun. Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan. Sila'y nagsisilakad sa kanyang mga daan. Purihin ang Maldonay. Paano malalaman yung mga hindi ayos sa kalooban ng Maldonay? Nandito sa 5 aklat ni Prophet Moses, more particularly pagdating mo na sa Exodus, Leviticus, and Numbers. Yan yung mga ibinigay niya, mga instruction, statutes, testimonies, etc. Yung mga commandments na inlo, doon niya binigay lahat ng mga dapat gagawin ng tao. Again, I would like to repeat it once again, mga beloved kababayan. Hindi po ito binigay para lang sa mga Israelites. Binulag po kayo ng demonyo. Kaya sabihin niyo, pastor niyo, kung sino man yung pari ng arka niyo, o sino man ministro ang sabi sa inyo, hindi po ito. Ibinigay para lang sa kanila. Sila lang ang ginamit ng mundo para sila ang magdala ng mabuting balita. But unfortunately, hindi nga nila nagampanan.
yung pinagkatiwalaan ng Maldonay. So dumating ang panahon ngayon, inalis na ng Maldonay sa kanila. Ito mga Israelites sa kanila, nung dumating panahon, inalis na sa kanila yung tungkuling ito. Sapagkat yung mga pari, sabi ng Hosea, my people were destroyed because of lack of knowledge, because you priest. Kayo mga pari, hindi nyo tinuro sa kanila. Wala silang kamalay-malay tungkol sa kautusan, tungkol sa batas, tungkol sa 10 utos ng Maldonay. So kanino nga pinagkatiwala yung mga bagay na yan? Ito na po yung tinatawag na Messianic community. Those who believe in the Messiah, those who accepted the Messiah as their adorable Savior, those who followed and strictly observed the teaching of the Messiah, they are now the so-called the Messianic community. Mga beloved brethren, 1 Peter chapter 2 verse 9. If you are now a believer of the Messiah, you have accepted Him as your adorable and Savior, you are now a child of Elohim, you are now given the privilege to become a child of Elohim, you have now the right to call unto Him, Abba, Father, which is in heaven. But if you have not accepted Him yet, at naraman mo lang yung tinatawag na Our Father sa mamagitan ng relihiyon, I tell you, kahit anong klaseng dasal ang gagawin mo, kahit maglakad ka pang paluhod mula sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa may altar, walang makikinig sa iyo na Diyos, na Elohim na lumikha ng langit at lupa. All the more ang makikinig sa iyo, tatawanan kanya ang satanas na demonyo na sang Diyos ng sanlibutan ito. Intindihin yung mga minamahal kawayan? Bakit ko sinasabi ito? Bakit ko kailangan sabihin ito? Baka kala nyo galit ba ako? Hindi po. Malapit ng magunaw lahat ng bagay, matapos lahat ng mga bagay. I was ordained and chosen by Elohim when I suffered a heart attack and was dead for 15 minutes. February 1st, 2009. Ngunit miraculously, na-revive ako after 15 minutes. Nabuhay uli ako. And I told my wife, I received a lot of revelation from the Adonai. I received a lot of dreams and vision. Is that biblical? Oh, yes. Sinabi ng Maldonay yan. Kay dun sa mga magkapatid na Miriam at saka si Aaron. If there is any prophet among you, I, the Adonai, will reveal myself to him through dreams. I will let myself known unto him through dreams and vision, mga beloved brethren. Brother General Tagalog. The book of Numbers, chapter 12. Numbers 12 verse 6 sa Tagalog. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung meron sa gitna ninyo na isang propeta, akong Adonai ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin Papakilala sa kanya? pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Tunay na Maldonay. Sa pagkabasa ng kanya masal. Nakita niyo po yung mga beloved brethren? Hear now my words. If there be a prophet among you, I, the Adonai Yahshua, blessed be his glorious name, will make myself known unto him. I will make myself known unto him in a vision and will speak unto him in a dream. Magpapakilala raw siya. Magpapakilala siya ano? Di papakilala ko niya sarili niya. Sasabihin ba niya, ako si Jesus? Jesus? Yun ba pangalan niya? Alam po ninyo, wala pong makasumpong ang pangalang Jesus doon sa Chronicle sa langit, sa listahan. Ang nandun sa langit, yung bugtong na anak na pinako sa krus ng Kalbaryo, hindi Jesus ang pangalan niya, ito pong pangalan niya. Ito ang inireveal niya. Kay Prophet Moshe, nung sa ni Prophet Moshe, ano pangalan mo? Kung tatanungin ako ng mga Israelites. Sabi niyo, gusto niyang maipahayag yung kanyang pangalan. Kaya sinabi niya kay Prophet Moshe, magpunta ka kay Paraon at sabihin mo sa kanya, gusto kong malaman mo, makita mo ang aking kapangyarihan at maitanyag ang aking pangalan sa buong sanlibutan. Alam pong ginawa ng mga, yung pinagkatiwalaan ng Maldonay? Sa takot nilang masalaulan nila kanyang pangalan, itinago nila. Kung anong pangalan na ngayon ang ginamit. Hanggang sa ating kapanahonan, dumating na ang pangalang Jesus.
At hindi ba kayo magtataka, mga beloved brethren? Sa iba't ibang lingwahe, sa iba't ibang bansa, iba't ibang lingwahe, iba-iba rin pangalan ang ginagamit. Iba-ibang pangalan. Yung nag-iisang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Naiintindihan niyo ba yun? Paano ngayon? Saan ang kaligtasan ngayon dyan, mga minamahal kabayan? Sapagkat ang sabi ng mga doon, whosoever shall call upon me, ba, will be saved. Romans chapter 10 verse 13 sa Tagalog, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Adonai ay mga liligtas. Tingnan niyo po yun. Sino kaya sa palagay ninyo ang sinasabi ng Apostol Pablo dito sa mga taga-Romans? For whosoever shall call upon the name of the Adonai shall be saved. Remember that? Sinabi ba niya, tinutukoy niya rin Jesus ang binabanggit niya? O yung original name ang binabanggit niya? Ang kanyang pangalan ay mananatili magpakailan-kailan paman, mga minamahal kabayan. At yung pangalan na yan, hindi basta ordinaryong pangalan na yan na nandoon sa bugtong na anak. Sapagkat yung pangalan ng bugtong na anak, ito mismo yung pangalan ng nag-isang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Yung kanyang pangalan na nag-isang tagapagligtas, sabi nga na Isaiah, sabi niya, wala ka ibang tagapagligtas, kundi isa lamang, yung nag-iisang pangalan na yun, yung nag-iisang Elohim na lumikha ng langit, yung kanyang pangalan, ibinigay niya roon sa ginawa niyang laman. Yung tinatawag niyang bugtong na anak, tinawag din niya, ibinigay niya yung pangalan niya. Kaya nga yung bugtong na anak, naging tagapagligtas, sapagkat yung mismong nananahan doon, ay wala pong iba yung lumikha ng langit at lupa, yung nag-isang makapangyarihan na siyang nag-iisang tagapagligtas. Hindi po dalawang tagapagligtas. Kundi isa lamang tagapagligtas. Yung ama na nanahan doon sa san, dumbugtong na anak. Nakita niyo mga beloved brethren, ang dami po kayong matututunan sa community ito. Malapit ng mawakasan ang lahat ng bagay. At darating na ang grabing kahirapan. At pag dumating yung grabing kahirapan, dumating ang grabing kagutuman, mababaliwala lahat kung anumang mayroong ka dyan ngayon. Pera ba? Especially kayo na mayaman, napakarami yung pera. Yung pera nyong yan, a bag of gold could buy a piece of bread. Sino yung nangyari ngayon? Nangyari hanggang sa mga sandali, hindi pa makamulat yung mga kabayan natin at tinamaan ng bagyo si Odette recently. Maraming mahayan itong may pera. Wala sila makain. Wala silang tubig. Hanggang sa mga sandali, ang napakakawawa, mga minamahal kabayan, yung mga mahirap na kabayan natin. Who are they? Di ba kalamin sa kanila, nasa paganong kinagis na reliyon? Anong naibigay nilang tulong? Okay lang ba? Sapat ba yung tulong na ibibigay mo sa kanila? Eh after this na ibibigay, kaya mo ba i-sustain sa kanila araw-araw yung kakainin nila? Why don't you feed them manna from heaven? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of Elohim. Tatandaan niyo po yan. Yes, magbibigay tayo ng katulong sa kanila, pero do not neglect, do not forget to continuously share the glorious gospel of our great Abba Shaddai. Nung maintindihan nila yung mga bagay na ito. Hindi, tinulungan sila ngayon, binigyan sila ng kunting pagkain, bigyan mga, bukas makalawa, sino magbibigay sa kanila? Sabi nga nung sabi ng iba mga komentaryo, sabi na, mararamdaman ng tao ang grabing hirap 2 months thereafter. Bakit? Wala na magbibigay sa kanila. Wala na makapagbibigay sa kanila. Ang gobyerno natin, di ba sabi ng presidente, bangkarutin na raw, wala na raw may bibigay. Wala na, ubos ng pera. O, saan kayo hapon? The only solution, mga beloved brethren, ay yung pong nakasulat na lahat sa banal na kasulatan. Maglingkod po kayo sa Adonai. Kung dumating ang kamatayan, talagang darating naman kamatayan eh. Pero siguruhin nyo, is your name is now written in the book of life in heaven? Paano masusulat ang pangalan mo sa kalanabuhas ng angatan? Did you accept Him as your Adonai and Savior? The Messiah, I'm referring to the Messiah. If you haven't done it yet, mga beloved kababayan, I think itong araw na ito, itong bagong taon sa inyo na you are celebrating a lot of things, do not neglect, do not forget. Isama nyo na sa inyong agenda. Tanggapin nyo nag-isang Messiah.
Tanggapin nyo nag-iisang pangalan. Ang pangalan na ito yung pangalan mismo ng Father. Tanggapin nyo siya. And I will give you an assurance that kung hindi man kayo madatnan ng biyayang manggagaling kung sino mga biyaya, mayroong biyaya nag-aantay sa inyo sa langit. Ando na yung mansion natin na ginawa niya. Di ba? Hanggang ngayon, ang bahay nyo, sino gumagawa ng bahay nyo ngayon? Ang minamahal kabayan. Kayo po na tumutulong sa kanila. Hanggang kailan yung maibibigay yung tulong sa kanila? Yung iba nga, sabi nga nila, yung isang kandidato sa presidente, pagka-presidente at saka yung kasama, sabi, sinusumbat na rin sa kanila, ibinibigay sa kanila. Just imagine. Ganyan ang nature ng tao. Pero sa Maldonay, nakikita niya kalagayan niyo nakalunos-lunos, pero wala naman sa magagawa. Bakit? Pinili niyo yan eh. Ito pa, ang lalong darating na dilubyo, mga minamahal kabayan. Ano naman ang inyong sisilibrar paghanda ninyo itong January 9? Ano naman ang hinaantay nyo? Ano naman gagawin ninyo? Lalo nyong ginagalit. You're continuously inviting the wrath of Elohim. Ililibot nyo naman, ipoprosesyon nyo naman yung Nazarenong itim hanggang ngayon, itim pa rin, hindi pa siya nagbabago. Do you can just imagine? Kung babasahin nyo ng banal na kasulatan, dito pa rin 115 ng Salma. Babasahin nyo po ito, di ba? Ito, tingnan nyo ha. Tingnan nyo po ito mabuti. 115 ng Psalm, verse 4. Their idols are silver and gold, the works of men's hands. They have mouth, diba? They have mouth, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. Pakinggan niyo mabuti ito, mga beloved kababayan. Verse 8. They that make them are like unto them. So is everyone that trusted in them. Di ba ka natakot? Hindi ka natakot, mga minamahal kababayan. Gayon din dun sa mga nagtitiwala doon. Doon sa magawa niyan, matutulad sila. At doon sa mga nagtitiwala doon sa mga ganong bagay. Lalo niya ginagalit ang Maldonay. Sabi nga niya, thou shalt not make unto thee any graven image of any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them. For I, the Adonai, thy Elohim, am a jealous Elohim, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generations of them that hate me, showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Is that? You understand that, mga minamahal kabayan? Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Because it is my duty bound, spiritually, to share this glorious gospel to you, mga beloved kabayan. Alam po niyo, nakakaawa ang kalunus-lugos na kalagayan ng ating mga kabayan. They are totally blinded. But ang pinakamalungkot dyan, baka ang Maldonay nang bumulag sa inyo, ay hindi na kayo makamulat. They were about to enter the promised land, ulitin ko uli. They have eye, but they don't have the heart to perceive. At alam ba ninyo, mga minamahal kabayan? Ulitin ko uli, alam ko kung nabasa ko nito. In Book of Deuteronomy, lastly, mga beloved brethren, tingnan nyo po tiyan, in chapter 32, verse 4, verse 39, chapter 32, verse 39, see now that even I, am He, and there is no God with me. Sino ba ito kasalita? Yung nag-iisang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Walang ibang Diyos na katabi ko. Walang Diyos anak dito. Walang Diyos. Nag-isa lang ako, sabi amang lumikha ng langit at lupa. Itinuro ng pag-anong relihiyon. There is no God with me. I kill and I make alive.
I wound and I heal, neither is there any that can deliver out of my hand. Out of my hand. Mga minamahal kabayan, yung sinasabi natin, na ginasabi, yung Diyos anak, ang origin niyan, ito po yung salita mismo na Maladona, yung kinirate niya yung Diyos anak na sinasabi ninyo. Hindi sa Diyos, ang nag-iisa lang yung Diyos, yung amang nasa langit. Banal na Espiritu yun. Yung banal na Espiritu at saka yung Ama na tinatawag na, hindi sila dalawa. Yung Ama na banal na tinatawag na Diyos, ang kanyang kalikasan, hindi siya tao. Siya po ay banal na Espiritu. Kaya ngayong Ama at saka banal na Espiritu, hindi sila dalawa. At ngayon yung Son, yan yung salita na nag-isang Elohim. Yung Son, after He have made, naganap na yung kanyang gampanin, yung kanyang mission sa balatang lupa, nung naipako na sa kalban, namatay na siya, bumalik na siya sa langit. What? As a son? No, bumalik na sa uli doon sa kanyang original position. Siya po yung salita ng Elohim. Wala pong son sa langit. Ang nandun yung nag-isang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Kita po ninyo, magugulat po kayo. Baga for the very first time, ngayon nyo na rin mga bagay na ito. Sabi niya, wala akong kasabi rito. Di ba sabi niya, there is no God with me. Unasan ngayon? Yung marami nagsasabi na, ay, andun yung saan sa langit. Nakupo sa kanang kamay. What? Are you taking it literally? Ibig sabihin nun, you are spiritually discerned. Mga minamahal kabayan, if you want to know more about our community, especially the doctrine that we are sharing to you, please follow us. Like, YouTube account, Twitter, diba? Sa amin pong Facebook. You can follow us every day. Our daily service, morning and evening from Monday to Saturday, to Sunday. During Saturdays, yan po ang amin pong napagkasunduan na day of worship namin. So I hope sa araw na ito, pinagpala kayo mga minamahal kabayan. I don't want to take much of your time. I hope itong napaka-timely message na ito ay nabuksan ang inyong puso't kaisipan. Sana hindi kayo katulad ng mga Israelite na 40 years silang naglalakbay, hindi pa rin nila kilala, hindi pa na maintindihan kung sino yung sino yung tinatawag nila na gumagabay sa kanila. Why? Sabakan ang concentration nila puro doon sa hanap buhay nila, maghanap buhay. Ganoon din ang maraming tao ngayon. Ang concentration nila paano sila maghanap buhay. At lalapit lang sila sa Madonay. Pag dumaras sila ng grabing kahirapan at pagsubok at sakit at karamdaman. Ulitin ko uli, nag-iisa lang ang Elohim na lumikha ng langit at lupa. At ang kanyang pangalan, at yung pangalan ng anak, ay iisa, hindi sila dalawa. Ito yung kanilang pangalan. Ito ang kanyang pangalan. Mapagpala na may abasaday na makapayan sa lahat. Maraming salamat po muli na akin na ibahagi yung banal salita. Nawan ito naging pagkapala sa mga nakipagkaisa sa araw na ito. If this is their first time, Maldonay, buksan nyo kanilang puso't pangunawa at huwag naman ito maging una't huli nilang pakikinig. Or the more magsaliksik sila. Munawaan nila ang napakalagang bagay nito about our salvation. About their salvation, mga minamahal ka. Mahal na Donay. Pagpalain niyo po ang bawat isa na napagkaisa. Pagpalain niyo rin ang bawat minamahal kapatid na patuloy pa rin nakikipagkaisa sa community ito. Pagpalain niyo po ang community ito. This Adonai Yashua Messiah community na ipinagkatawal niyo po sa inyong balingkod. Sa pulat na aking makatuwang mula sa aking buong sambayan sa lahat ng mga beloved brethren faithfully fellowshipping with us. Day and night, daily. Although maraming salamat. Ipagadyan nyo kami sa anumang nakaamba pa mga panganib, terorismo at kalamidad at mga trahedya. Kabagan nyo po ang aking panalangin. Kabagan nyo po ang mga kababayan namin na ngayon po dumaranas ng grabing kahirapan dahil because of that Typhoon Odette na nalasa sa kanilang lugar. Maldonay, into your hands I commit our spirit. As I bind and I rebuke all the words and the words and the plans of the devil in the mighty name of Yeshua. Hindrances cast out na doon na Jesus' name. Probably be solved, vices be gone. Be healed na doon na Jesus' name. Shalom, mga minamahal kabayan. Shalom and shalom again. Until the next, I hope you will follow us, as I mentioned earlier, sa aming Twitter, sa aming Instagram account, sa aming Facebook account, and also in our YouTube. We love you.
But our Adonai Yeshua, blessed be his glory, loves you more. Shalom.